mula sa Kristo sa ito. Nabilos din mga kapatid. Okay, so balik po tayo sa ating binasa kanina. Right? Sa 2 Timothy. Pangalawang Timothy. Chapter 1, verse the whole chapter. Gusto ko lang pakita muli sa inyo. Sana through our eyes ay sundan na lang po natin ang ating text sa akin po ito. Medyo mahaba po ito pero ito po yung buong context ko sapagkat dito sa ating pag-aaral ay nakasalalay ang ating kaaliwan. Ang ating kaaliwan. Hindi lang mga mananampalataya. Manalangin po tayo. Minsan pa Diyos, pinagpapasalamat sa mga kabutihan, sa mga mayamang biyaya na patuloy na ginagawa po ninyo sa lahat ng mga mananampalataya. Lalo na po Diyos sa mga dito na kasalukuyan na sila ay nagagalak na hinggang muli ang iyong mensahe, ang iyong salita sa oras ko nito. Kaya limos po namin na pagpalain po ninyo ang pandinig ng bawat isa. Sapagkat patigyan po ninyo Diyos maraming mga bagay na hadlang sa aming pakikinig at maraming agaw ng aming presensya kapag po ay nakikinig. Kaya po sawatayin po ninyo Panginoon ang mga bagay po ito. Bigyan niyo po kami na maging seryoso sa aming mapapag-aralan sa salita mo. Siya ang aming lahat-lahat Panginoon. Ito ang aming buhay na binigay ko sa amin. Ito, maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Alright, so tanong, paano kaya makakapamuhay mamatay ng maligaya sa tao? Kasi ang sanlibutan ay hinahanap lahat ng mga bagay o pamamaraan para sila ay maging maligaya. Right? Ang tao talagang naghahanap na mabuhay ng maligaya sa maraming daan o pamamaraan na Diyos ang isang sanlibutan. Ang kanyang hinahanap ay puro carnality. Wala, yun talaga. Yun talaga ang mabubuhay ka. So, tandaan po natin, ang tao ay talagang gusto niya maligaya. Gusto niyang magiging kumpleto sa lahat. Hindi nga niya iniisip tungkol sa katotohanan ng pag-iisan o kamatayan o pag-iisan sa sanlibutan po ito. Ganun pa man, ganun talaga. Ayaw nilang inisip kung yung gusto nila ay maging masaya. Kaya para sa atin, ang daan na hinahanap po natin, bagamat tayo ay nais natin din maligaya, ay walang iba kundi ang daan ng pagtungo sa ating Panginoon. Okay? Sila ay maaaring matapos ang kanilang mga buhay kapag wala si Kristo sa kanila. Alam na natin, hindi na natin dapat tago pa. Tapos, pupunta sila sa impyerno. Sa lahat ng mga wala kay Kristo ay malamang yung kalagayan ng bagsak. Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, ay alam na rin po natin na ang tungo natin ay sa kalagayan.
Kaya ninanais ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya ang tunay na kaligayahan para sa buhay at kamatayan. Ito yung ninanais natin, no? Na magkaroon po tayo ng desire through faith para magkaroon po tayo ng tunay na kasiyahan dito sa buhay hanggang sa katapusan ating buhay. Hindi natin bilang iglesia ay hindi natin matatagpuan ang landas at katotohanan sa sanlibutan, sa kasaganaan ng sanlibutan. Meron lang isang landas, tamang landas at katotohanan, ang tunay na kaligayahan ng isang tao sa buhay at kamatayan. Ito yung daan ng pananampalataya at pagsunod sa ating amang Diyos na sa langit. Ito yung daan kung saan nandito ang kaalaman, kasiguruhan sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So it means na sa atin ang tunay na kasiyahan sa kaalaman. At ito ang tanging kaalaman. This is the only comfort na meron po tayo. Kaya nga si Apostol Pablo ay meron siyang totoong kaligayahan at kasiyahan. Dahil itong 2 Timothy ay sinulat niya po ito during siya ay nasa kulungan, nasa preso po siya sa lugar ng Roma. And of course, bilang nakakulong, ay inaasahan niya na siya ay papatayin bilang martir. Ayan po yung pinipol. So, ibig lang sabihin, sa paghihirap ni Paul, Apostol Paul, alam niya, okay, ang kanyang tanging kaaliwan. Ano yung kanyang kaaliwan? Yung kaaliwan niya, ito rin po yung ating kaaliwan. At sinasabi po ito ng ating text. Ang sabi po niya, I know whom I have believed. Okay? And I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Wow. Nasasabi ba natin ito mga kapatid? Sa buhay po natin? Diba? Kilala niya ang kanyang sinasampalatayanan. Okay? Naniniwala po siya. At tayo din, naniniwala po tayo na lubos na tayo ay iniingatan. At of course, sa kanya, ipinagkakatiwala hanggang sa araw. Hanggang sa araw na iyon. Ano yun? Sa pagdating ng ating Panginoon. So it means, sa buhay po ni Paul, no? Hanggang sa dumating si Kristo, naniniwala po siya na andun yung kanyang kaaliwan. Bakit? Dahil andun ang Panginoon. Tuloy na kumikilos ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi natin alam kung kaano kahapon, pero itong dalawa gusto ko ba ng Panginoon? Diba? May mga dahilan kung bakit gusto ko sa Panginoon, no? Yung iba naman, ayaw kasi nahihiya. Bakit? Kasi hindi pa siya nakakapagsisi, hindi pa siya nakakabalik. O kaya hindi pa niya nagagawa yung ipinapagawa ng Panginoon sa kanya. Kaya ayaw. Ayaw pa niyang dumating ng Panginoon. Kaya sana maging katulad po tayo ni Paul. Kaya isa pong malaking pagpapala sa bawat isa po sa ating mga kapatid na
natin na meron po tayong kaaliwan. No? Meron tayong comfort. Ang ating comfort, ang ating kaaliwan is yung malaman po natin na yung ating sinasampalatayanan na ang ating Panginoong Kristo, ang ating Ama na nasa langit, at ang banal na Espiritu. Trinity. Ayun yung kaaliwan po ng iba. Yung pala ang Espiritu ng kaaliwan. Malaman po natin. Of course, hindi lang yung sasalita na pinaniwala mo. Tingnan mo kung anong ginawa nung taktong ito sa buhay ng isang mananampalataya. Of course, magbubulat, pamamangha ka. Bakit tatlo yung ginamit ko dito sa atin, sa ating Kristo, no? So, ito yung spiritual na kaaliwan na kung saan ay nagbibigay po sa atin to endure. At ito yung magbibigay po sa atin para masustina ang ating mga kinakaharap, even extreme suffering. No? Ito yung kagaya na kahit gaano pa ka-extreme dinaranas po ng isang Kristiyano, ito yung ginagawa. Nasigurado siya. Right? Kaya isa po itong comfort. Okay? Isa po itong blessed expectation. Okay? Na kahit matapos na ang ating mga buhay, after life, ay matatanggap po natin ang ating mga corona ng kabanalan mula sa ating Panginoon, mula sa ating panal na bukod. Ito mga kapatid. Kaya para sa ating pag-aaral ay knowing our comfort. Kailangan malaman natin ang ating tanging kaaliwan. Malaman kung ano ito. Right? Sabat na ba yun na ang aking book is friends. Right? Tandaan po natin mga kapatid. Kailangan malaman kung ano ito, ano itong kaaliwan na meron si Paul. Sa kabila ng kanyang nararanasan, meron doon ang kanyang kasiguruhan, ang pagtitiwala niya. Comforted po siya. Dahil hindi naman nagsisita namin. Ang Panginoon, kapagkanayan niya na, habang kasama niya ang Panginoon, paano po siya binago, ang preservation, ay tuligay po ito. Kaya tiwala po siya. At nais niya ipapatid at ipaalam at tuligay po sa atin. Tingnan mo natin. Ano ba ito? Okay? Tandaan po natin, hindi natin kaaliwan ang ating mga sarili. Okay? Wala tayong aliw na makukuha sa ating mga sarili. Ay, wala po tayong may bibigay na kaaliwan sa ating mga sarili. Because alam natin, by nature, sabihin, pa ng likas na tayo ay makasalanan. Okay? Wala po tayong tagapagligtas. Hindi tayo belong to our Savior. Kumbaga sa ano, nag-iisa ka lang sa iyong kalalagayan, sa iyong likas. Okay? Na ibig lang sabihin, sa kalikasan, ay ikaw ay makasalanan na nagmana ka sa iyong ama na si Adan. Diba? Tayo ay nawawala, naliligaw sa misery of sin. Diba? Higit sa lahat, enemy of God. Hindi lang enemy against God. Diba? Kaya under sin, ay ikaw ay bondage sa isang gawin o galaw ng at sa paraan ng kasalanan. Okay? It means, by nature, tayo ay makasalanan.
At dahil sa kasalanan, ano ang dapat para sa iyo? Patayin. Di ba? Patayin. Ibig sabihin, we are we deserve an everlasting destruction sa impyerno. Okay? Impyerno. Because of God's curse. We are under God's curse. Okay? So, by nature, we did not belong to our Savior Jesus Christ. Pero may mga kapatid, no? Tayo ay binungan sa ating Panginoon. Why? Because of God's purpose and because of God's grace. Ayun ang napakaganda. Okay? Kaya pag-aaral ka na ng Diyos, hindi ka na pag-aaral ng demonyo. Diba? Dati, pag-aaral ka ni Satanas, convinced ka ng kasalanan, kaya pag-aaral ka nila. Pero, ngayon, ay pag-aaral na tayo ng ating Amang Diyos na nasa langit. Pag-aaral na, legally, ang iyong katawan at kaluluwa, meron na siyang karapatan, meron na siyang otoridad sa iyo. Okay? Meron na siyang karapatan para punan ang kaligtasan at biyaya ng kanyang tupan sa bawat isa po sa atin. Okay? Pag-aaral ka, makapangyari ng Diyos. Hindi lamang yung temporary na kapatid, kundi ito ay forever. Kahit man hindi forever, wala nang makakaagaw sa iyo. Na ibig sabihin, pag-aaral tayo ng Diyos. Hindi lamang tayo ay kanyang pag-aari, kundi lahat ng mga tayo. Kaya ikaw ay kasama na sa tagapagmana. Okay? Sa biyaya ng Diyos ay kasama na. Pero there is an amazing. Kung babalikan po natin, parang mayroong nagpato. There is an amazing change na naganap sa atin bilang mga kasalanan. Dati, ngayon, ay tinatangin namin ng Diyos. Okay? Saan tayo ay nananahan sa kasalanan at kasamaan. Pero ngayon, ano nakatira na sa iyo? Ano nakatira na sa iyo? Nandiyan na ang banal ng Espiritu. Okay? At yan ay napakaparang at napakasagrado sa paningin ng Diyos para sa iyo. Okay? Bakit ginawa ng Diyos po yun? Na tayo ay kanyang pag-aaral, na tayo ay mapasa natin. Sabi po naman 2 Timothy chapter 1 verse 9. Okay? Basahin po natin. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Hindi natin na ito kasi sa dami ng ating binasa. No? Pero gusto kong basahin ulit para mag-gusto tayo. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ano sabi ko dito? Okay. Alalahanin natin ang kausap ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang pinikilalang batas at mga kriminal. Para sa mga hindi pinikilala sa Diyos at sa mga makasalanan. Para sa mga lakastanan sa Diyos at walang ibig sa karunungan. Para sa mga sorry. Lulipat. Timothy chapter 1 verse 9. Yes, it's sorry. Okay, basahin ko ulit sa inyo. Verse 9. Na nagligtas at tumawag
nagawa niya. Ginawa niya ito, hindi dahil sa anumang nagawa natin. Ayon sa kanyang layunin at kagandahan ng buhay. Sa simula pa, ito ay ibigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan po yung kadahilanan kung bakit inarito tayo. Na ibig sabihin tayo, we belong to the Father. Yan ay isang libreng regalo sa atin ng Diyos. Right? Okay? Ano ang dahilan? Bakit nasa Diyos ka? What do you think? What do you think? Because of electing grace. Ang kanyang pagpili, yung pagbiyayang pagpili sa atin. At yun po ang kanyang pangkalahatan ng kadahilanan. Mga kapatid. Okay? Nakita ka ng Diyos sa kanyang pabor. Kaya binayayaan niya po tayo. Kalooban ng Diyos para tututin ang kaligtasan para sa atin magmula sa kasalanan at sa biyaya ng ating Panginoong Kristo. Kailan ito nangyari, mga kapatid? If we are studying this, para makita po natin yung comfort na meron tayo. Kaya kailangan natin makita ito. Kailan ito dinesisyonan ng Diyos that we would belong to Him. Again, nasa chapter 9, 2 Timothy, verse 1, verse 9. Ito yung answer. Before the world began, sa una pa lang, mga kapatid. Ganon. Kalalim. Ang pag-aari, hindi lang ngayon. Ngayon lang na ganon, nag-manifest. Ang saktong tamang makilala ko natin si Kristo. So it means, we belong. Tayo ay sa Diyos. Okay? Naka-Kristo po tayo. Nasa ating tapat na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Okay? Siya yung inapoy para ating magiging tagapagligtas ng habang panahon. Okay? Kaya ibinigay po niya. Nabubo ang kanyang dugo para sa atin. Kinuha niya yung lugar na kung saan ang kamatayan, na kung saan ang dapat din ng ating magiging parusa. That we have perished everlasting. Imagine ang ating Panginoon ay pinagtiisan po niya yung galit ng Diyos doon sa krus, alam-alam sa atin. Tapat na sinunod niya ang Diyos na kahit magkaroon siya ng pinaka-terrible kapansanan doon sa krus ng Calvary. That's why sa kanyang kamatayan, sa pagtakwil ng Diyos sa kanya, ay nagkaroon tayo ng buhay. Sa Diyos, we are belong to Him. Yan ang na-accomplish na purpose ng Diyos. Okay? Alam natin, sinasabi ko natin, yung kamatayan, Kristo ay naging isa pa para sa ating mga kasalanan. Diba? Balik tayo sa balikan ng mga bagay nito na siya ang kabayaran ng utang natin. Okay? Para sa ating mga kasalanan. Sa kanyang pagbabayad,
sa kanyang banal na dugo para sa ating mga utang, ay tinubos po tayo para sa kanyang pag-aari. At yan ang katibayan ng pag-aari niya sa atin. At nagtibay po yan ng mag-resurrect ang ating Panginoon Kristo mula sa kamatayan. Okay? Mula ng bumangon ang ating Panginoon, ay kinuha po niya yung legal na pag-aari sa iyo at sa akin. That's why pag-aari tayo. That's why binibigyan tayo. Ano yung mga benefits na tinanggap po natin na tayo ay pag-aari ng Diyos? Ano yun? Marami na kapatid. Now you are free. Di ba? Ito yung mga benefits na nakuha natin. Ikaw ay malaya na sa sin. We are now free from the guilt of sin. Okay? Meron ka ng pananampalataya. Okay? Na panghabang panahon. Okay? Meron ka ng kapahingahan kay Kristo na siya nagbibigay ng kapahingahan. Kaya ikaw ay napapagal na kaluluwa. Meron kang kapahingahan. Meron tayong rest giver ng ating Panginoon. At pag-aaral mo na lahat ng mga mamalahin sa langit, panghabang buhay. At masaya na lahat dahil kay Kristo. Okay? And of course, pag-aaral mo na rin yung glory ng pangalan ng ating Panginoon. Okay? Mga kapatid, yung pagmamay-ari nito ng lahat ng meron ka ay ito ay inclusive ng permanent. Hindi ito binabawi. Hindi ito nahihirap. Inclusive po ito. Permanent, pero hindi po ito sa atin. Okay? Hindi ito nawawala po sa atin. No? Kaya pag-aari ka na. Okay? Ang ating Diyos. Pag-aari na ang iyong maging dito sa buhay, maging sa kamatayan. Pag-aari ka niya, magpakailan na. Okay? Pag-aari ka niya na walang pagbabago at walang interaction. Pangalawa, sa ating punto, dapat malaman po natin ang kahalagahan nito. Value nito. Enduring value po nito. Why? Because this is only our comfort. Kaya tayo nakakapag-endure. Nakakapag-tiis. Kaya napaka-unique ang ating kaaliwan. Our comfort is entirely unique. Hinahanap po ito ng sanlibutan. They are trying to find at makuha itong lasting comfort na meron po tayo. That's why ginagawa po nila ang lahat. Lahat ng mga bagay. Akala nila ang comfort na makukuha nila ay nandun sa mga wicked entertainment. Andun sa technology na tinatanganan ng maraming taong akala nila nandun sa mga medisina ang kanilang comfort. Pero hindi nila alam, lahat ito ay namamalakan ng isang walang Diyos o makasalanan o isang tao na nalilog ng kasalanan. Pero tandaan niyo natin, kahit kailan hindi matatagpuan ng sanlibutan ito, itong comfort na meron ka, while sa kanila ay nakasalalay sa kanila yung galit, yung wrath, yung curse ng Diyos.
meron ka. Meron tayo mga kapatid. At saan mo nakuha po yan? We learn in our faith that there is only one comfort na ang habang panahon, ano po yun? Yung kaalaman na ikaw ay pag-aari ni Kristo. Pag-aari. The knowledge that you are belong to Christ. Na ikaw ay mananatili na kay Kristo. Bakit? Kasi si Kristo ay sinasabi sa Hebrew that Christ is the same. Diba? Today, yesterday, and forever. Kaya si Paul, alam niya na ito ay totoo. At alam din po natin mga kapatid. Alam natin na ito ay isang firm, isang sigurado po ito. Kaya ito ay magbibigay ng comfort sa iyo. Kung parang hiningin na dumating si Kristo. Magkakaroon ka ng comfort sa mga nararanasan mo. Okay? Ito na ikaw ay na kay Kristo. Ito yung firm comfort para sa lahat ng iyong mga suffering na meron ka na ikaw ay na kay Kristo. Well, this is the comfort for us in all our suffering. Ito yung comfort na it will last forever. At hindi ito walang sino man na makakabasag, okay, na pakikipag-ugnayan po natin kay Kristo. Dahil nasa Kanya ang comfort po. Dahil sa pagiging sigurado, because Christ presents us sa union na meron tayo sa Kanya through His Spirit and through His grace. Kaya walang pwedeng bumasag po ito. Kumbaga sa ay pinipresent ka niya. Okay? Sa kanyang pinalalagyan. Okay? Impresent us through this life. Okay? Pinipreservahan ka sa mga kasalanan na nakapalibot sa atin. Iniingatan ka sa kamatayan na umaaligid sa iyo sa buong buhay. Iniingatan ka ng kanyang salita na iyong binabasa nilalagay po natin sa ating at iniingatan ka ng kanyang spirit. Kaya tayo ay ipinag-preserve sa kanyang makapangyarihan at sa kanyang mga pamamaraan. Okay? Baka akala po kasi natin, kapag meron tayo na bigat na kinakaharap, akala natin again sa atin, pero hindi natin alam. Minsan pamamaraan yan ng Diyos to strengthen our faith. Di ba? Sometimes, ganun ang tingin po natin. Kaya patuloy na naalaw po natin kung sino si Kristo. Because this is the one reason also na magkaroon tayo ng kaalaman para lalo pang mapalakas ang ating pananampalataya. Pinapalakas tayo ng Panginoon pag sa kaalaman na tayo ay sumasa Kanya. At yan, mga kapatid, ay lalo pang nag-increase
nakikilala na natin ng Panginoon, lalo pang sumasagana ang ating pagkaalam sa ating Diyos. Pagkaunawa sa ating Diyos. Yun, at saka yung appreciation natin na tayo ay pamilya ng Kristo. Okay? Ito ay nais ipakita sa atin ng Panginoon kung how blessed you are. Kung gaano ka pinagpala. Ikaw ay naka-Kristo. That's why nais ng ating Panginoon na makita po natin, ma-realize po natin na dito sa buhay po ito, ang ating pag-aari lamang sa buhay na kung kailan ay hindi nawawala, ay yung malaman mo, magkaroon ka ng kaalaman na ikaw ay kabilang kay Kristo. O na kay Kristo, o bilang tapat na iyong tagapagligtas ng ating Panginoon. Okay? Our only comfort. Tandaan po natin, ang ating kaaliwan ay na kay Kristo lamang. Okay? At ito ang magbibigay po sa atin mga kapatid, to endure as we wait Christ, to endure all the days of our life. Kung wala po yun, di baka yung musician na hindi siya. Baka pati yung picture, wala na rin. Kaya makapang ang mga preacher na sinasabi ito. Right? Dahil una sa lahat, bago yung maranasan, nauna na kami. Kaya mauna kami mamamatay. Kaya ito yung nagbibigay po sa ating mga kapatid ng endurance. Dahil ito yung katotohanan. Yun lang. Right? Kung walang kalooban ng Diyos, ating Diyos, even yung isang buhok mo, okay? Sa yung ulo, alam. So, hindi sabihin ko walang mga kalaktaw sa kaisipan ng Diyos. Kung ano ang iyong nararanasan sa ngayon, alam ko. Kaya itong kaaliwan na po, talagang mananatilig po ito dahil ito yung kalooban ng Diyos para sa buhay. Siya nga nagpahintulot na tayo ay maging bahagi ni Kristo. Okay? Ang nabigang sabihin ay iniingatan, no? It governs our lives. Okay? That all things come to pass according to His eternal purpose, for the purpose that we will always belong to Christ. Okay? Kaya huwag kang manghina kapatid. Dahil lahat ng event na iyong buhay ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Okay? Tandaan mo. Gawin mo lagi. Magiging kaaliwan. Okay? All the events of your life serve your only comfort in life and death. Okay? Kaya sabi ko nga, kahit isang buhok mo na nangalawag lang, sabi ko na sabihin, lahat ng mga tulong na minanais mo ay Kristo. Pangatlo, yung panghuli.
Dapat malaman po natin kung ano ang epekto nito sa pangkasalukuyan. We must know the present effect ng comfort na ito. Mga kapatid, ang kaaliwang ito ay may epekto na hindi maiwasan sa atin na magiging handa at may kusang loob na mamuhay sa Kanya. Mga kapatid, the certainty, no? ang katiyakan ng pagiging kabilang natin sa Diyos ay hindi nagdudulot ng masama. Bagos ang pakikipag-isa kay Kristo ay mamumunga po. Ano ang magiging buhay sa atin. Of course, tayo ay magiging mabunga sa ating repentance. Right? Tayo ay magiging mabunga sa ating mga magagandang gawa, mga good works. Ito yung epekto ngayon na kaaliwan na ating tinatamasa sa ngayon bilang mananampalataya. Okay? Ang kaalaman ng ating kaaliwan ay yung tinatawag na spiritualidad, na kung saan ay patuloy na lumalago at nagkakaroon po tayo ng masagalang buhay, meron po tayong mabubuting nagagawa, meron ng buhay na kung saan ay punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Yung epekto ng kaluwag po natin. Okay? Ito ang magbibigay po sa atin para maging handa tayo na magkusat, na mamuhay, okay, na kabilang sa Diyos. Tayo ay may pagpupusa at na hanggang maingatan ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga commandments. We are willing and handa po tayo na ingatan, okay, ang mga utos o mga panuntunin ng ating Diyos. Okay? Nakahanda po tayo sa buhay, sa daan ng mga pagsubok at suffering na kung saan ay minsan pinapahintulutan ng Diyos sa atin. Hindi ko pwede po kapal na sinasabi nyo, sino ba nalang ayaw? Okay? Eh hindi, gusto ng Diyos mag-train ka bilang Kristiyano, no? Gusto ng Diyos talaga na pagiging tunay na Kristiyano. Tayo, hindi lamang sa mga bilay o parang pisikal. Hindi tinitrain po tayo na maging handa bilang kasapi o kasama ng Diyos. Kaya nga hinanda po tayo na really sundin ang kanyang salita. Okay? Hinahanda rin po tayo na iwasan. Okay? Yan, yung kasalanan, yung misery of sin. Okay? Minsan ay hindi natin napapansin. Mga kapatid. Yan ang yung sa lahat. Ito yung kamang-kamang na biyaya. Ito yung kamang-kamang ng biyaya ng Diyos, kung saan si Kristo ay napako at yan po yung pagbigay po sa atin para tayo ay laging magpapakalaga.
kamangha-mangha that always makes us very thankful. Yan ang kamangha-mga bagay na tayo ay laging sumusunod sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos. At isa pa mga kapatid, ang comfort na ito, ang nagiging epekto po nito ay meron po tayong assurance. Kaya dapat natin malaman bilang mga anak ng Diyos, okay, na ikaw, tayo, ay kanya talagang minamahal. Dati ganun sa iyo, gano'n ngayon. Yung pagmamahal ko, hindi mo na siya ma-describe. Walang klaseng pagmamahal nito. Hindi natin ma-explain kung ano yung pag-ibig ng Diyos natin. Natin, kapag nakagawa ka ng kasalanan, di ba? Still, kapag inaalala mo yung karakter ng Diyos, okay? Nakakabalik ka. Hindi nakakalimutan sa kanyang katangian. Hindi nagbabago. Okay? Kahit nagkasala po tayo, at least alam natin that we are assured that we are still belong to God. Okay? Hindi ka nga tinapon eh. Dahil sa kasalanan, di ba? Hindi inaiyak ka pa. Hindi. Ang gusto natin, tapos tayo nun dahil sa kasalanan. Hindi talaga nagbabago ang kanyang karakter. Kaya the moment na tayo ay maaga, okay, sa ating pagsisisi, sa ating pananampalataya, sa ating being godly, ito yung nagbibigay po sa atin ng assurance that we belong to Jesus. Ito yung ating comfort na nagbibigay sa atin na anuman ang magiging kadahilanan, ang kamay ng Diyos still lead us. Okay? Ngayon, bukas, still, we belong to Christ. Siya, yung ating kaibigan na mas lalo pang lumalapit, closer than a brother. Hindi ka Diyos. You know that Christ really ginawa ko. Kaya natin sasama dito. Yan, patuloy na nagkakatayin. Eh, bakit? Kasi nakaya Kristo. Kaya, tandaan mo, kapatid, si Kristo ay nasa iyo. Before, behind, later. Before, behind, beside. Okay. Doon po ini-illustrate ang kumpleto na hanggang sa langit. Hanggang sa pagdating natin sa langit. Kaya ito yung nagbibigay po sa atin ng nagbibigay po sa atin ng assurance. Yung pagkaalam po natin, yung nalaman po natin. Okay? Hindi tayo naglalaro na meron po tayong kumpiyansa. Okay? Na meron tayong kaligtasan, meron po tayong conviction para sa ating kaligtasan. Ang kumpiyansa po natin ay tayo ay nakay Kristo. Despite or in spite
Ano man ang ating mga nararanasan, still, we know that we belong to Christ. At ito ang nagbibigay para lalo pang magiging malakas ang ating pananampalataya through this life and through faith. Ang kadahilanan ng pagtatalaga sa atin ay dahil sa kanyang biyaya. Yun ang ating kapatid para sa ating pangwakas. Ariin po natin, ikaw ay pag-aari, ikaw ay mga Kristo sa iyong tagapagligtas. Dahil sa kanyang banal na dugo, we fully satisfied for all our sin. At ikaw ay kanakawalan sa kapangyarihan ng dahil yan, ikaw ay itinalaga. Okay? Na kahit isang bigla na babagsak galing sa iyong buho na babagsak ay hindi pinananggal. Kaya sabihin, sinisipur ng ating Diyos, ng ating na magiging sinsirado po tayo, magiging willing po tayo, okay? Maging handa po tayo na mamuhay. Ito ang ating isa-isang kaluluwa. Okay? Paniwalaan mo at ipamuhay mo itong kaluluwa. Wala ka pa kay Kristo. Wala ka ba kaluluwa na makukuha ka sa sarili ka. Hindi makabilang ka masama kay Kristo. It means kinikilala mo siya bilang siya lamang ang kadahilanan para tayo ay maligtas. Siya lamang ang maligtas sa Diyos. Ang Diyos, papasalamat ulit sa mensahe na inyong pinarating na aming pinagsaluhan sa inyong kalagitnaan sa Diyos sa patuloy na pagpuno po ninyo sa mga pangailangan ko na sa mga magitan ng salita, ng mensahe na aming kapapangagyan na nagbibigay po ito sa amin ng masapatan upang mamuhay na mayroong kaliwanag sa gitna ng aming paghihintay sa iyong pagbabalik. Alam ko namin na marami pang tatahakin bawat isa po sa amin. Salamat sa kaalawang po ito ng aming katungayan sa atin. Magbibigay din po sa amin po ito para magiging seryoso po kami, para magiging aware po kami sa bawat buhay po namin. Salamat po sa patuloy na pag-angay ninyo sa tungo sa iyong karangalan. Lord, maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Kristo.